Hello mga Farm Bill! Nagbabalik na naman ang yung Radtech na magsa. Kung bago ka pa sa aking channel, please don't forget to subscribe Dooms TV, Agri tayo, at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. Alright? So today mga ka-Farm Bill, ang isi-share ko sa inyo paano mag-aalaga ng isang kit na kambing kung mahinang mag-produce ng gatas yung kanyang dam. Alright? So ito mga ka-Farm Bill, napaka-essential itong ituturo ko sa inyo, right? Pero nasa sa inyo to kung susundin nyo. Okay? So ganito yung mga ka-Farm Bill. So meron kasing mga lalong-lalo na yung mga bagong goat racer, yung mga gusto mag-start ng magkambing. So usually yung mga nabibili po nila, medyo katandaan na po yung mga nabibili po na nilang dam. So kasi tayong mga hog racer, okay, yung mga tayong mga breeder, okay, yung iba kasi na kapag halimbawa nasa 3, 4, 5, actually pwede pa yan eh. Okay, basta kapag healthy po yung ano natin, kapag healthy po yung kambing natin, alright, makakapag-produce yan essentially, alright, yung sa mga previous vlog ko is at least 5 years, okay, 5 years po yung dam na makakaproduce ng ano yan, na magandang anak yan. Alright. So ito mga ka-Farm Bill, dahil napansin po natin mga ka-Farm Bill yung alaga po natin na isang dam na nanganak. Usually nabili ko lang to, native din to. Okay. So sabi nung may-ari is nakadalawa na siya. Eh dahil talagang korsonada ko talaga siya. So binili ko pa rin. So nabili ko to na meron siyang 3 anak dahil triple line siya. Okay. So ngayon na-breed natin siya kay April. Alright, so ito siya ngayon. Okay. Ayan. Yan, yung parang buang siya. Yan. So red head tapos may dot. So korsonad ako siya. Okay. So ngayon mga ka-Farm Bill, ang problema is feeling ko talaga matanda na talaga to. Okay. So ngayon mga ka-Farm Bill, nanganak siya ng isa. Okay. Ito. Ayan, oh. Yan. Okay, so nakikita natin kasi na medyo payat po yung ano. Okay? Medyo payat po yung doling niya. So at saka napansin po natin na medyo mahina po mag-produce ng gatas. So paano natin nalalaman na mahina mag-produce ng gatas? Mapapansin po natin yung mga ka-Farm Bill kapag hinawakan po natin yung breast po ng kambing. So halos walang masyadong gatas na lumalabas. Okay, so ibig sabihin po mga ka-Farm Bill, kapag ganito medyo katandaan na nga po yung ating alagang kambing. Okay, so ibig sabihin yung production ng milks ng mammary gland niya is sobrang mahina na. Alright, so ito mga ka-Farm Bill, ang ginagawa naman natin mga ka-Farm Bill is tutulungan natin yung doling, yung kid niya, okay, para makasurvive. Okay. So itong mga ka-Farm Bill, meron naman po tayong nabibili na mga milk replacer sa mga poultry supply. Basta sabihin nyo lang yan. So kahit anong brand yan, pwede yan, basta milk replacer. So ayan yung dolly. Okay. So yan, nasa 1 week pa lang siya. Okay. So umanak siya ng isa lang. Yan. Pero at least kahit umanak yan, anak pa rin ni April yan. Okay. So ngayon mga ka-Farm Bill, ito mga ka-Farm Bill, nasa inyo to kung susundin nyo ako or hindi. Alright, pero kasi ako based on my own pa rin, own experience, so kailangan ko pa rin siyang bigyan ng milk para lumakas siya at makasurvive. Kasi kapag yung mga ganito mga kambing, meron talagang mga ugali po yung mga kambing na minsan ayaw po nila talaga magpadidi. Mahina po sila magpadidi. Alright, so ayan mga ka-Farm Bill, mahina po. So ngayon ang gagawin natin mga ka-Farm Bill is meron po tayong milk replacer. Okay, so sandali lang naman po yan eh. Yung dati yung concentration po niya is do sa 100 ml meron po akong 2 to 3 scoop. Okay, kung meron po kayong anak dyan, yung scoop lang,
Ganun. So ako ginagawa ko na sa bahay pa lang, tinitimpla ko na siya. Tapos dinadala ko na siya dito. Nasaan na? Oh, nasaan na yung anak yung gatas? Ayun. So kunin ko muna para makita nyo guys kung paano yung method ko. So yung iba meron po silang mga bote. Ako naman hindi. Gusto ko mabilisan. Saan yung ano ko? Ayun, yung gatas ko. So ito na yung gatas na para sa kanya. Actually wala pa siyang pangalan. Okay? So mamaya makikita nyo kung mauubos niya to. Kasi nung una is nag-start tayo ng 50 ml nung ilang araw pa lang siya. Tapos nag-increase tayo every 3 days. Nag-increase tayo ng 10 ml hanggang ngayon nasa ano to, kayang-kaya na to, nasa ano to, ilang ml to, 190. So ito yung cook na 190, kayang-kaya na niya. So nasa 1 week na siya. Okay? So ayan mga ka-farm bill, so ayan yung ginagawa natin. So mga ka-farm bill, ito po i-show ko sa iyo. Tapos maliban sa vitamins, maliban sa gatas na milk replacer, so meron tayong mga lagi ko tinuturo sa inyo. Ito. Okay? So lagi natin binibigyan siya ng tiki-tiki. Okay? Every morning nagbibigay tayo ng tiki-tiki. Alright, so ano ba bakit natin binibigyan ng tiki-tiki sa'yo? So kasi ang tiki-tiki is meron siyang vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Halos kompleto na siya. Alright, so yan. Kasi as much as possible ako, based on my experience pa rin, gusto ko to, yung tiki-tiki. Alright, kasi nasubukan ko to sa mga aking mga doling. Okay, dati kasi nag-aano ako, gumagamit tayo ng nag-i-inject tayo. So ngayon inibahan ko naman yung strategy. So for me it's okay naman. Alright. Pagkatapos mga farm bill, paggabi naman, so bumili na naman tayo cherry pear. Alright. So try naman natin. So wala naman masama kasi nasa inyo yan mga ka-farm bill kung itatry nyo sa sarili nyo, kasi sa inyo naman mga alaga. Ngayon kung nag-success, okay. Kung hindi, stop. At least na-try nyo. Alright, so ang pagbibigay ko dito is 1 cc lang every morning. Alright, tapos kapag gabi naman, ito naman ay binibigay ko lang half drop lang, pero araw-araw ko siya binibigay. Alright, so tara. So samahan nyo ako mga farm bill, ibigay na natin kay sa ating bagong panganak na magpapaano na tayo. So ayan, let's go. Pag tinawag ko yan, hindi ko na ako nakalala. So ayan mga ka-farm bill, okay, favorite niya to eh. Sabi ko na sa iyo eh. So ayan no. So ito puno siya. So ito yung ito na yung milk replacer natin. Okay? So makikita niyo yung method ko. Okay? Gutom na to, ang putoy. So para mabilis siya, okay? O, tignan niya. Good.
Ganda ng produce ni April, oh. Yay! See, sabi ko na matakos eh. Kapag nakusiyan na yan, alam niya kasi yan eh. So next time bibili na ako ng tip. Me. So ito mga ka-farm bill, ginagawa ko to is 3 times a day. Alright. So 1 week pa lang siya talagang malakas na siya. Kasi napakahirap alagaan ng talaga feeding. Kung hindi mo siya talaga tututukan mga ka-farm bill, so talagang mamamatayan ka. Alright, sobra. So ang tagal natin hinintay, almost 5 months, exactly is 135 days. Ay, 155 days, okay? Tapos mapupunta lang sa wala. Eh, ito napakamura lang nito mga ka-farming, nasa 120 lang yata yung isang pack ng milk replacer. So bakit mo bakit mo titipirin yung mga alaga mo, diba? Mga ka-farm view. Diba? Oh, perfect. So ayan mga ka-farm view, tapos na. Okay. Wala pa akong pangalan dito. So baka gusto nyo mag-suggest kung anong gusto nyo pangalan. O yan, o, diba? So isa sa Dolly. Okay, so tingnan nyo na. Oh, diba? So busog na siya. Okay? Oh, diba? So yan, muli mga ka-farm bill, muli I hope na meron po kayong nalaman. Alright, so at meron naman po tayong na-share sa inyo. So ayan lang po, napakasimple lang. Alright, so muli, thank you guys sa mga lagi sumusuporta po sa atin. Maraming po salamat sa mga nanonood ng ating video. Okay, God bless po sa inyong lahat. Sana pagpalain po kayo ng may kapal. Muli, have a great day. Peace, man.